Ako si Emil. Hindi ko na maalala kung paano nagsimula ang lahat, pero malinaw pa sa akin ang bawat detalye ng araw na iyon. Parang kahapon lang nang makita ko si Rona, ang babaeng may kakaibang ningning sa mata at simpleng ngiti na hindi mo makakalimutan. Siya ang yaya ng anak kong si Elaine, ngunit higit pa roon, siya ang naging kalakasan ko nang hindi ko namamalayan. Hindi ito tama, alam ko iyon mula simula. Ngunit paano mo pipigilan ang damdaming hindi mo inasahan? Sa bawat araw na magkasama kami, nararamdaman kong unti-unti akong nahuhulog sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Kyla, ang asawa ko. Isang araw, habang nagkukwento ako kay Elaine, napansin kong tahimik lang si Rona sa isang sulok. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya, pero alam kong ramdam niya ang tension sa bawat kwento ko kay Elaine. Sa bawat araw na lumipas, lalo akong natutukso sa tahimik na presensya ni Rona. Isang beses, naglakas loob akong tanungin siya kung ayos lang siya. Ang sagot niya, simpleng ngiti at tango lang. Pero sa mga mata niya, alam kong may nararamdaman siyang hindi niya masabi. Hindi ko alam kung alin sa aming dalawa ang mas nagkakasala. Ako na may damdaming hindi dapat o siya na nananatiling nariyan kahit alam niyang mali. Isang hapon, habang nag-aalaga siya sa anak kong si Elaine, hindi ko napigilang mapatingin sa kanya. Parang ang simple ng mundo niya, pero sa mga kilos niya, halatang pinipilit niyang umiwas sa akin. Hindi ko rin siya masisisi, pero sa pagkakataong iyon, nagpa siya akong kausapin siya. Rona, mahina akong tawag habang papalapit ako sa kanya. Tumigil siya sa ginagawa niya, ngunit hindi tumingin sa akin. May problema ba? Wala po, Sir Emil, sagot niya, mahinang boses at nakayukong ulo. Ngunit hindi ko na kaya. Gusto kong malaman kung ano ang nasa isip niya, kung pareho ba kami ng nararamdaman. Rona, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tahimik siya. Pero naramdaman ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Hanggang sa tumingin siya sa akin, may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Sir, mali po ito. Unti-unti na ako nagkakagusto sa'yo, bulong niya. Pero kahit sa sinabi niyang yon, hindi siya lumayo. Sa sinabi ni Rona parang may tinig na kumatok sa konsensya ko, pero mahina lang, hindi sapat para itulak akong tumigil. Alam kong mali, pero paano ba pipigilan ang damdaming unti-unting lumalapit? Lalo na kapag nararamdaman kong hindi ako nag-iisa sa nararamdamang ito. Alam ko, Rona, mahina akong sagot. Pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko, gusto kita, Rona. Hindi siya sumagot, pero nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa kanyang mukha. Sa pagitan ng aming katahimikan, biglang tumakbo si Elaine sa kanyang direksyon, ngumiti si Rona at kinuha ang bata sa kanyang mga bisig. Kitang-kita ko ang lambing niya kay Elaine at doon ko napatunayan. May parte ng buhay ko na gusto ko siyang kasama, hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang kapareha. Dumaan ang ilang araw at naging mas mahirap para sa amin ang umiwas. Kapag magkakaharap kami ni Kyla, pinipilit kong maging normal, pero ramdam ko ang bigat ng mga tingin niya. Alam kong nagtataka na siya. Hanggang isang gabi, naisip kong harapin si Rona ng tuluyan, kahit isang beses lang. Kailangan kong malaman kung ano ang kaya naming gawin. Naabutan ko siyang nasa kusina, tahimik na nag-aayos ng mga gamit. Lumapit ako at inilapag ang kamay ko sa mesa, sapat na malapit para mapansin niya ang presensya ko. Rona, mahina akong tawag. Nag-angat siya ng tingin at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya ang parehong damdaming kinikimkim ko. Hindi siya tumakbo, hindi siya umiwas. Hinayaan niya akong makalapit. Emil, bulong niya. At sa sandaling iyon, lahat ng tama at mali ay naglaho. Inaplos ko ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon hinayaan naming mangyari ang hindi dapat mangyari. Ang sandaling iyon sa kusina ang nagbukas ng pinto sa isang masalimuot na kabanata sa aming buhay. Hindi na kami makabalik sa dati. Sa tuwing magkikita kami ni Rona, may bigat sa bawat tingin at damdaming pilit naming tinatago. Ngunit kahit gaano ko gustong maging masaya sa mga saglit na iyon, hindi ko maiwasang maramdaman ng takot. Takot na matuklasan ni Kyla ang lahat. Minsan habang pinapakain ni Rona si Elaine, tahimik akong umupo sa tabi nila. Habang pinagmamasdan ko ang dalawa, parang nahanap ko ang larawan ng pamilya na palagi kong pinapangarap. Sa mga mata ni Rona, may pangarap din akong gustong abutin, ngunit alam kong mali. Rona,
sabi ko isang araw habang nasa hardin kami, malayo sa ibang tao. Bakit ganito? Bakit parang mas mahirap iwanan ka kaysa tumigi? Ngumiti siya pero malinaw sa kanyang mga mata ang lungkot. Dahil siguro pareho tayong nasanay na kailangan ang isa't isa. Pero Emil, hindi ba mas tama kung itigil na natin ito bago pa masira ang lahat? Alam kong tama siya, pero paano mo isusuko ang isang bagay na kahit mali, nagdudulot ng kakaibang saya? Isang gabi, habang nasa sala si Kyla, nagdesisyon akong harapin siya. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong malaman kung may nararamdaman na ba siyang kakaiba. Kyla, panimula ko habang nagkakape siya. Kumusta ka? Parang matagal na kitang hindi nakakausap ng maayos. Tumingin siya sa akin, may halong pagtataka sa kanyang mga mata. Bakit mo naman natanong bigla? May problema ba? Umiling ako. Wala naman Kyla, sabi ko. Pero alam kong nasa hangin ang tensyon. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Kung may kulang ba sa akin bilang asawa. Tumigil siya at ngumiti ng bahagya, pero may lamlam sa kanyang mga mata. Emil, minsan iniisip ko rin iyon. Pero sa totoo lang, mas gusto kong tanungin kung ikaw ba ay masaya? Dahil minsan pakiramdam ko, parang wala ka rito. Halos sumabog ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Ang mga salitang iyon mula kay Kyla ang nagpatibok sa puso ko ng malakas. Masaya ba ako? Oo, masaya ako sa mga sandaling kasama ko si Rona. Pero sa mga oras na ito, tinitimbang ko na ang bawat desisyon ko, ang mga pagpili ko, ang mga pagkakamali ko. Kyla, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, sagot ko sa kanya ng may kalungkutan. Pero gusto ko lang na maging tapat sa iyo. Hindi ko kayang magtago pa ng mga lihim. Tahimik siyang tumingin sa akin, parang iniiwasan ng mga mata ko. Emil, alam ko na may nangyayari sa pagitan ninyo ni Rona. Nakikita ko sa mga mata mo. Bigla akong naluha. Hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi ko kayang mawala ka, Kyla. Hindi ko kayang mawala si Elaine. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalangan, hindi ko maiwasang makita si Rona sa aking isipan. Ang mga sandaling kasama siya, ang mga ngiti niya, at ang mga halik na ipinagkait ko kay Kyla. Nang gabing iyon, nag-usap kami ni Rona. Nasa isang madilim na sulok kami ng bahay, malayo sa mga mata ng lahat. Emil, bakit tayo nagkakaganito? Tanong niya. Ang tinig niya'y puno ng takot. Hindi ba't pareho lang tayong nasaktan? Pareho lang tayong naguguluhan. Sinubukan kong yakapin siya, ngunit siya'y umiwas. Rona, hindi ko alam kung paano ko ito maayos. Alam ko ang mga mali ko, ngunit parang hindi ko kayang humarap sa mga consequences. Nakatingin siya sa akin ng matagal. Emil, kailangan mong magdesisyon. Hindi ko kayang patagilid na umupo habang ang lahat ay bumabagsak. Dahil sa lahat ng ito napagtanto ko na hindi lang ako ang naapektuhan. Lahat kami ay nagdadala ng bigat, si Kyla, si Rona at si Elaine. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga tanong na hindi nasasagot ay nagiging mas mabigat. Minsan, ang mga sandali ng tahimik na pagninilay-nilay ay mas mahirap kaysa sa mga pag-uusap ng puso. Habang andyan si Kyla sa aking tabi at si Rona naman sa aking isipan, naisip ko, saan ako patungo? Ang pagmamahal ko kay Kyla ay hindi mawawala, ngunit ang nararamdaman ko kay Rona ay isang bagong dimensyon ng pagmamahal na hindi ko kayang itago pa. Isang gabi, habang natutulog si Kyla at si Elaine, umalis ako ng bahay. Pumunta ako sa isang tahimik na lugar kung saan ako makakapag-isip ng malinaw. Si Rona na naman ang pumasok sa aking isipan. Paano ko ba ito ipapaliwanag? Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko, pero ang mga mata ni Kyla, ang sakit na nasa mga mata niya, hindi ko kayang saktan. Naglakad ako sa madilim na kalsada, ang buwan ay nagsimula ng takpan ng mga ulap. Tinutok ko ang aking mga mata sa bawat hakbang na tinatahak ko, hanggang sa naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya, si Rona. Nakita ko siya mula sa malayo, nakatayo sa may kanto, tinitingnan ako. Emil? Mahina niyang tinig. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko'y muling tumibok ng malakas. Rona, kailangan ko ng sagot, hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya ang ano? Tanong niya, ang mata niya ay puno ng pangunawa. Hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang magdesisyon sa mga bagay na hindi ko kayang gawin. Sabi ko habang tinutok ang aking tingin sa kanyang mga mata.
Dahil sa mga sandaling iyon, naiintindihan ko. Hindi ko kayang gawing biro ang pagmamahal ko kay Rona at hindi ko kayang gawing biro ang pamilya ko. Ngunit, sa kabila ng lahat, may mga bagay na hindi mo kayang ayusin agad. Hindi ko alam kung ang desisyon ko ay tama. Naramdaman ko na lang na kailangan kong humingi ng tawad kay Kyla at magpatawad sa sarili ko. Ang bawat hakbang na patungo sa bahay ay tila mabigat. Habang tinatahak ko ang madilim na kalsadang iyon, ang mga katanungan sa aking isipan ay hindi matigil. Ang pagmamahal kay Kyla, ang mga saloobin kay Rona, at ang takot na mawala ang lahat ng iyon. Alam ko na ang anumang mangyari, hindi ko na kayang magpatawad sa sarili ko kung maghihintay ako. Pagdating ko sa bahay, si Kyla ay abala sa pag-aalaga kay Elaine. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari sa labas ng aming tahanan, ang mga lihim na tinaglay ko. Nakita ko siya, nakatayo sa may kusina at nagmamasid kay Elaine na natutulog. Tumingin siya sa akin, may mga mata ng isang ina, punong-puno ng pagmamahal. "Emil, ikaw ba yan?" Tanong ni Kyla na may ngiti sa labi. "Halika na, Elaine ay tulog na. Mag-dinner tayo." Hindi ko alam kung paano ko siya hiharapin, kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko. Lumingon ako sa kanya, nagsimula akong magsalita. "Kyla, may mga bagay akong kailangang sabihin. Alam kong mahirap, pero hindi ko na kayang maitago pa." "Anong ibig mong sabihin, Emil?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagsisimulang mag-alinlangan. Tumingin ako kay Kyla at sa mga sandaling iyon, alam ko na hindi ko kayang makalimutan si Rona, ngunit si Kyla ang asawa ko at si Elaine ang anak ko. Paano ko ba ito ipapaliwanag sa kanya? Hindi ko alam, pero sa huli, kailangan ko ng tapang. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang kamay. "Kyla, mahal pa rin kita, ngunit may mga bagay na nangyari na hindi ko kayang ipaliwanag. Naging malabo ang lahat sa aking isipan at sa kabila ng lahat ng ito, gusto ko lang malaman mo na hindi ko sinasadya. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan at ayokong magpatuloy na maging dahilan ng lahat ng ito." Ngumiti si Kyla, ngunit ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Hindi siya nagsalita. Ako na lang ang patuloy na nagkwento. "Minsan, hindi natin kayang kontrolin ang ating nararamdaman. Pwede pa tayong magbago, Kyla, ngunit hindi ito magiging madali." Sabi ko sa kanya, ang mga salita ay parang nahulog mula sa aking puso, hindi ko na kayang itago. Tinutok ko ang tingin ko kay Kyla, naghintay ng sagot. At habang tahimik na nagmamasid si Kyla sa akin, ramdam ko ang hirap ng kanyang puso. Ang hirap ng kanyang mga mata na puno ng tanong. Tahimik kami at ang mga sagot na hindi masabi ay patuloy na nag-uumapaw sa aming mga puso. Si Kyla hindi kumikibo, nakatayo lang siya doon at ako naman naiipit sa pagitan ng mga desisyon at pagsisisi. Si Elaine, ang aming anak ay natutulog sa kabilang kwarto. Hindi alam ang nangyayari sa mundo ng mga matatanda. Habang iniisip ko iyon, ang bigat ng aking puso ay nagiging mas matindi. Sa lahat ng mga pagkakamali, siya ang hindi ko kayang saktan. Sila Kyla at Elaine ang pamilya ko. "Kyla," simula ko ngunit natigilan ako. Hindi ko alam kung anong mga salita ang kailangan niyang marinig mula sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo ang mga nangyari, ngunit ang gusto ko lang ay mapatawad mo ako. Si Kyla, habang nakatitig sa akin ay hindi agad nagbigay ng sagot. Hinaplos niya ang aking kamay, ngunit ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan. At sa mga sandaling iyon, wala akong magawa kundi maghintay. "Ikaw ba si Emil na kilala ko noon? O ikaw na ba ang Emil na nawawala na sa sarili?" Tanong ni Kyla ng malumanay ngunit may kabigatan. Tiningnan ko siya at doon ko naramdaman ang tindi ng sakit. Alam ko na marami na akong nasaktan at wala akong karapatan na hilingin pa ang kanyang pag-unawa. Ngunit kailangan ko pa ring magsalita, magsabi ng totoo. "Kyla, mali ang mga desisyon ko. Ako ang may kasalanan. Hindi ko man maibalik ang mga oras na iyon, handa akong magbago. Pero kailangan mo lang malaman, mahal kita. Mahal ko pa rin kayo." Ang mga salitang iyon ay parang pabigat sa aking puso. Hindi ko na kayang itago pa. Tumulo na ang aking mga luha at hindi ko alam kung paano pa ito tatahakin. Naglakad si Kyla palayo at umupo sa sofa.
Alam mo, Emil, matagal ko nang nararamdaman na may mga bagay na nagbago sa atin, ngunit hindi ko alam na darating sa ganito. Hindi ko alam kung paano ko kaya haharapin ang lahat ng ito. Naglakad ako papunta sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Patawarin mo ako, Kyla. Kung may magagawa akong paraan para mapatawad mo ako, gagawin ko. Pero kung hindi mo na kayang magtiwala sa akin, naiintindihan ko. Pwede ko pang baguhin ang aking buhay. Tinutok ni Kyla ang mga mata niya sa akin at nagsimulang magpahid ng luha. Hindi mo ako kailangang pilitin, Emil. Hindi mo kailangan pang ipaliwanag ang iyong sarili. Ang tanong ay, magagawa ba nating magpatuloy? Ang puso ko, hindi ko na alam kung kaya pa itong magsimula. Sa mga salitang iyon, alam ko na ang lahat ng nangyari ay hindi na mabalik. Pero sa isang banda, iniisip ko pa rin si Rona, ang aking nakaraan. Si Rona na nagbigay sa akin ng mga alaala ng mga bagay na nawala sa aming relasyon. Alam kong matagal nang wala si Rona sa aming buhay, pero naiisip ko pa rin siya. Ngunit si Kyla, si Elaine, ang mga magagandang alala namin bilang pamilya, lahat ng iyon ay nagsisilbing mga gabay sa akin. Naglakad ako palayo at iniisip kung paano ko makakayang magpatuloy. Ngunit sa puso ko, alam ko na hindi ko pa rin kayang mawala si Kyla. Ngunit kailangan ko ring tanggapin na hindi ko na maaaring pilitin ang pag-ibig na hindi na naisin. Habang naglalakad ako sa loob ng bahay, naramdaman ko ang bigat sa bawat hakbang. Ang mga saloobin ko ay naguguluhan at ang mga tanong ay patuloy na naglalabasan sa aking isipan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kung anong hakbang ang susunod na tatahakin. Si Kyla na hindi ko na kayang pilitin at si Rona na nag-iwan ng mga bakas sa aking puso. Emil, narinig kong tawag ni Kyla mula sa likod. Bumaling ako at nakita siya nakatayo sa may pinto ng kwarto. Ang mga mata niya ay puno ng pangungulila at takot. Kyla! Ang sabi ko na parang napakabigat bigkasin. Lumapit ako sa kanya, ngunit may distansya na hindi ko kayang alisin. Alam kong nagbago ang lahat, pero may nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Patatawarin mo na ba ako? Ang mga salitang lumabas mula sa aking bibig. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, pero handa akong magbago. Handa akong magsimula ulit, kung tatanggapin mo pa ako. Napansin ko na tumigil siya sandali, parang may iniisip. Tumingin siya sa akin ng mahigpit at sa mata niya nakita ko ang isang uri ng pag-aalinlangan. Emil, hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala ulit. Pero sana kung bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, sana wag mo nang sirain. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinig na tumagos sa aking puso. Alam ko na hindi madali ang lahat. Hindi madali para kay Kyla at hindi rin madali para sa akin. Ngunit hindi ko rin kayang mawala si Kyla at ang aming anak, si Elaine. Kung ito ang huling pagkakataon, kung ito ang huling pagkakataon para sa atin, hindi ko na palalampasin pa. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Wala na akong ibang hangarin kundi ang makapagbagong buhay at mapatawad. Naglakad ako patungo sa kanya at inabot ang kanyang kamay. Kyla, maraming salamat. Sabay yakap sa kanya. Tiningnan ni Kyla ang aking mga mata. Nakita ko sa kanya ang mga pag-aalinlangan, ngunit sa isang sulyap, nakita ko rin ang mga posibilidad. Naramdaman ko na baka may pagkakataon pa kaming magbagong buhay, kahit na hindi madali. At sa pagkakataong iyon, napagtanto ko na baka, sa kabila ng lahat ng nangyari, ang aming pamilya ay may pag-asa pa. Magbabalik loob tayo, Emil, hindi lang para sa atin, kundi para sa anak natin. At doon, unti-unting natanggal ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Ang mga hakbang namin ay magiging magaan at ang mga pangarap na dating malabo ay muling magiging makulay. Ang pagmamahal ko kay Kyla at kay Elaine ay magsisilbing gabay sa bawat hakbang namin. Sa huling mga salitang iyon, nakita ko na ang isang pag-asa na muling nabubuo sa kabila ng mga pagkatalo at pagkakamali. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit alam ko na sa bawat hakbang na tatahakin namin, hindi kami mag-iisa. Habang patuloy ang mga araw, dumaan ang mga linggo, at sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ko na rin tanggapin ang bawat aspeto ng aking buhay.
Lahat ng pagsubok, lahat ng pagkatalo, at pati na rin ang mga pagkakamali, lahat ng yon ay bahagi na ng aking kwento. Ang buhay ko, ang pamilya ko, at ang mga desisyon ko, sila na ngayon ang nagbigay ng halaga sa aking pagkatao. Ngunit hindi madali ang magbago. Hindi ganoon kadali ang magtulungan para ayusin ang mga sugatang puso. Hindi ko rin alam kung magiging buo ulit kami bilang pamilya katulad ng dati. Pero sa mga simpleng hakbang na ginagawa namin, unti-unti, natutunan ko kung paano muling magtiwala, kung paano muling magsimula. Isang araw habang kami ni Kyla at si Elaine ay naglalakad sa parke, napansin ko ang mga simpleng bagay na nagbibigay saya. Ang tunog ng tawa ni Elaine habang tumatakbo sa harap namin, ang mga ngiti ni Kyla na kahit pa may mga pag-aalinlangan ay nagsisilbing ilaw sa aking landas. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na kahit ang pinakamadilim na gabi ay magdadala ng liwanag kung magsasama kami bilang pamilya. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Kyla na unti-unti na akong nagbabaho. Emil, salamat. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula kay Kyla habang magkahawak kami ng kamay at naglalakad. Salamat dahil nandyan ka para sa amin. Ang mga salitang iyon ay parang hangin na dahan-dahang humaplos sa aking mukha. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko, pero alam ko na sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali ko at ang mga pagsubok, may pag-asa pa. May pagkakataon pa na maaaring magbago ang lahat at ang bawat araw ay nagsisilbing hakbang patungo sa bagong simula. Pagdating namin sa bahay, habang naghahapunan kami, nakaupo kami sa paligid ng mesa. At sa kabila ng lahat ng nangyari, ang bawat isa sa amin ay may ngiti sa mga labi. Ang mga simpleng sandali, mga pag-uusap, at ang mga tawanan, yun ang mga bagay na nagsisilbing patunay na sa kabila ng lahat, may mga bagay na hindi kailanman matitinag. Ang pagmamahal at ang pangako ng isang pamilya. Emil, tawag ni Kyla. Sigurado akong magkakaroon tayo ng mga pagsubok pa sa hinaharap, pero ang mahalaga ay magkasama tayo sa pagharap sa mga iyon. Oh, Kyla, sagot ko habang tinitingnan ko sila. Magkasama tayo at hindi tayo magpapatalo. Sa bawat sandali, natutunan kong mahalin ang aking pamilya ng buong puso. Alam ko na hindi perpekto ang lahat at may mga pagkakataon na nahihirapan kami. Pero sa mga simpleng bagay, sa mga sandaling magkasama kami, doon ko natutunan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Ngayon, si Rona ay matagal nang wala sa aming buhay at ang mga alaala ng nakaraan ay naging bahagi na lang ng aking kwento. Ngunit sa mga sandaling magkasama kami ni Kyla at si Elaine, natutunan kong tanggapin ang lahat, ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Ang mga pagkatalo, pagkakamali at lahat ng bagay na nagdaan ay nagsilbing mga aral. At sa bawat araw na magkasama kami bilang pamilya, natutunan kong hindi na mahalaga ang mga sugat ng nakaraan. Ang mahalaga ay kung paano natin pinapahalagahan ang bawat isa sa ating paglalakbay sa buhay. Bilang magulang, natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin. Ang mga anak, katulad ni Elaine, ay may kanya-kanyang landas na tatahakin. Kahit pa ako ay may mga plano para sa kanya, natutunan ko na mas maganda kung binibigyan ko siya ng kalayaan na magdesisyon para sa kanyang sarili. Sa mga simpleng bagay, nakikita ko ang kasiyahan sa mga mata ni Elaine. At sa bawat tagpo, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging nandyan kapag kinakailangan. Si Kyla, kahit na madalas pa rin may mga tanong sa kanyang isipan, ay nagsisilbing katuwang ko sa pagpapalaki kay Elaine. Madalas kami magtulungan sa mga gawain sa bahay at kahit may mga pagkakaiba kami, natutunan ko na ang bawat pagsubok ay nagsisilbing pagkakataon na magkasama kaming magtulungan. Isang araw habang naglalakad kami ni Kyla at Elaine sa hardin, nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi ko inaasahan. Emil, tanong ni Kyla, paano kung hindi pa tayo handa sa lahat ng mga bagay na dumaan sa atin? Paano kung hindi pa natin kayang magpatawad sa ating mga sarili? Habang tinitingnan ko siya, nakuha ko ang ibig niyang sabihin. Naramdaman ko ang sakit at ang bigat ng mga tanong na yon
At sa mga oras na yon, napagtanto ko na sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan namin, kailangan namin talagang magpatawad. Hindi lang sa isa't isa kundi pati na rin sa aming mga sarili. Kyla, sagot ko, alam ko na hindi madaling magpatawad lalo na sa ating sarili. Pero natutunan ko na hindi tayo magiging buo kung patuloy nating itinatago ang mga sakit. Kailangan natin tanggapin na parte ng buhay ang pagkatalo at mga pagkakamali. At ang pinakamahalaga, magkasama tayong maghilom. Ngumiti si Kyla at sa mga mata niyang puno ng pag-asa, nakita ko ang pagbabalik loob. Ang mga tanong at alinlangan niya ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa buhay at sa aming relasyon. Minsan, napapaalalahanan ko ang sarili ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, may mga pagkakataon din na makakamtan ang tunay na kaligayahan. Minsan, kailangan lang maghintay ng tamang panahon at sa mga tamang tao na handang magpatawad at magsimula ulit. At ngayon, kahit hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa aming pamilya, natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay ay ang magpatuloy sa pag-ibig, magpatuloy sa pagiging buo bilang isang pamilya at pagmamahalan. Magkasama tayo, sabi ko kay Kyla habang binabaybay namin ang daan pa uwi at walang kahit anong pagsubok ang makakatalo sa atin. Naglakad kami ng magkahawak kamay at habang tinitingnan ko si Elaine na naglalaro sa harap namin, naramdaman ko ang tunay na halaga ng buhay. Kahit maraming pagsubok, ang bawat hakbang na ginagawa namin ay nagsisilbing patunay na sa kabila ng lahat, may pag-asa pa. Habang dumaan ang mga araw, napansin kong mas nagiging masaya na kami ni Kyla at Elaine. Mas madalas kaming magkasama at ang mga simpleng bagay ay mas pinahahalagahan namin. Minsan, magkasama kami sa hapagkabila ng mga abala sa trabaho at sa buhay at sa mga simpleng pag-uusap, natutunan naming magtulungan ng walang pag-aalinlangan. Alam kong lahat kami ay may mga pinagdaanan, pero sa bawat hakbang na kami ay magkasama, mas napagtanto ko kung gaano kahalaga ang pamilya. Isang araw, nagkaroon kami ng pagkakataon na maglakbay ng magkasama. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang maalala ang mga araw na nagugol ko sa mga alalahanin at takot. Pero sa mga sandaling iyon, habang tinatanaw namin ang mga tanawin, naramdaman kong ang buhay ay puno pa rin ng mga sorpresa. Hindi ko alam kung anong hinaharap, pero isang bagay ang sigurado. Magkasama kami hanggang dulo, at iyon na ang pinakamahalaga. Kyla, sabi ko, hindi ko akalain na makakarating tayo sa puntong ito, na makakahanap tayo ng kapayapaan. Ngumiti siya at tiningnan ako ng may mga mata ng pasasalamat. Emil, hindi ko rin iniisip na makakamtan natin ito. Pero natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. May mga pagkakataon ng pagsubok, pero kung magkasama tayong humaharap dito, walang bagay na hindi natin kayang lagpasan. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, tinitingnan namin si Elaine na masaya sa paglalaro ng buhangin. Naramdaman ko na ang bawat sandali na kasama sila ay isang biyaya. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, natutunan namin na mahalaga ang bawat hakbang at mas magaan na ang lahat. Sa mga simpleng araw na ito, nagpatuloy kami sa aming buhay. Hindi na kami nagmamadali, hindi kami nag-aalala tungkol sa mga bagay na wala na kaming kontrol. Mas pinili naming mag-focus sa kasalukuyan, sa mga pagmumuni-muni at pagtawa sa mga magkasamang sandali. At sa mga gabing tahimik, habang ang hangin ay sumisipol sa aming bahay, naramdaman ko ang kagalakan ng puso ko. Alam kong may mga bagay na hindi ko kayang baguhin, pero natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay hindi sa mga perpektong sandali, kundi sa pagtanggap sa ating mga kahinaan at pagiging buo sa kabila ng lahat. Mahal kita, Kyla, sabi ko, habang binabaybay namin ang daan pa uwi. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sigurado akong kung magkasama tayo, kaya natin to. Naglakad kami ng magkahawak kamay at kahit hindi ko alam kung anong hinaharap para sa amin, natutunan ko na sa bawat hakbang may pag-asa at pagmamahal na maghihintay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, sa kabila ng mga pagdududa, pagkatalo at pagkakamali, natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal ay matatagpuan sa simpleng sandali ng pagiging magkasama. Habang patuloy kaming naglalakad, isang tanong ang pumasok sa aking isipan.
Pwede bang magpatuloy ang lahat ng ito? Pwede bang magsimula muli sa kabila ng lahat ng nangyari? Sa kabila ng mga sugat, pagkatalo at pagkakamali, may pagkakataon ba na muling magbukas ang pinto para sa pagmamahal na hindi na kailangang magduda? Naglakad kami sa kahabaan ng baybayin. Ang mga yapak namin ay nagiiwan ng malalalim na marka sa buhangin. Tanda ng bawat hakbang na kami ay magkasama. Si Elaine ay natutuwang tumatakbo sa tabi namin. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kasiyahan na hindi ko akalain na mararanasan ko muli. Gusto ko itong pangalagaan, ang pamilya ko, ang buhay na ito. Sa bawat hakbang, Emil, natutunan ko ang magpatawad, sabi ni Kyla habang hawak ang aking kamay. Natutunan ko na ang bawat pagdududa, ang bawat alalahanin ay walang silbi kung hindi tayo magtutulungan at magpapatawad. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang mga mata niyang puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Sa lahat ng nangyari, naramdaman ko na sa wakas ay natutunan namin ang pinakamahalagang aral. Ang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili. Dahil kay Elaine, naging mas maligaya kami. Alam kong may mga pagkakataon na mahirap, may mga gabing puno ng tanong, ngunit sa bawat araw na kami ay magkasama, natutunan naming magbigay at magpakumbaba. Ang pagmamahal na walang kondisyon ang naging batayan ng aming relasyon. Hindi perpekto, ngunit puno ng pag-unawa at pagtanggap. Isang araw, habang nagtutulungan kami ni Kyla sa bahay, bigla siyang tumigil at tiningnan ako. Emil, paano mo natutunan patawarin ang iyong sarili? Tanong niya. Napaisip ako saglit. Alam ko na maraming pagkakataon na nahirapan akong magpatawad. Siguro, sagot ko, natutunan ko na hindi lahat ng nangyari ay kayang baguhin, pero ang paraan kung paano natin tinitingnan ang bawat isa ay may lakas. Kung hindi ko kayang patawarin ang sarili ko, paano ko matutulungan ang iba na magpatawad? At sa ganoon, natutunan ko na minsan ang pagpapatawad ay hindi agad-agad, pero kapag nahanap mo na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, wala nang ibang paraan kundi magpatawad. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Habang tinatanaw namin ang mga bukirin at ang mga araw na lumipas, naramdaman ko na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, natutunan naming magtagumpay bilang isang pamilya. At sa bawat araw, pinipili naming magsimula muli. Pagkalipas ng ilang buwan, ang buhay namin ni Kyla ay nagbago. Ang mga sugat mula sa nakaraan ay nagsimulang maghilom at unti-unting nabuo ang isang bagong simula. Si Elaine, ang aming anak, ay naging gabay namin. Siya ang nagbigay ng liwanag sa aming mga dilim. Siya ang simbolo ng bagong pag-asa na kami ay magtatagumpay. Isang araw, habang naglalakad kami ni Kyla sa hardin, sinabi niya sa akin, Emil, kung hindi dahil sa mga aral na natutunan natin, baka hindi pa tayo natutong magpatawad. Ngumiti ako at pinisil ang kanyang kamay. Tama ka, Kyla, sa bawat pagkatalo at pagkakamali, natutunan nating magpatawad sa isa't isa at sa ating mga sarili. Minsan, ang pinakamagandang hakbang ay ang magpatuloy. Si Elaine ay nakaupo sa ilalim ng puno, abala sa paglalaro ng mga laruan. Habang tinitingnan ko siya, naramdaman ko ang pagmamahal na bumabalot sa aking puso. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagpatuloy. Ang mga nakaraang pagkatalo at sakit ay nagbigay daan sa aming mas matibay na relasyon. Ngayon, at ang lahat ng ito ay nagsimula sa pagpapatawad. Minsan naiisip ko pa rin ang mga araw na ako'y naguguluhan, ang mga araw na parang hindi ko alam kung saan patungo ang buhay ko. Ngunit ngayon, may layunin na ako at ang layuning iyon ay kasama ang aking pamilya, ang aking asawa at ang aming anak. Sa bawat araw, pinipili naming magtulungan at magpasalamat sa bawat simpleng sandali. Alam ko na hindi perpekto ang lahat, pero ito ang pinili ko, sabi ko kay Kyla habang naglalakad kami sa harap ng bahay. Pinili ko ang pamilya ko at ang pagmamahal na walang kapantay. At sa bawat araw na kami ay magkasama, natutunan ko na hindi kailanman huli ang lahat upang magsimula muli. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magbago, upang magpatawad, at upang mahalin ang bawat isa ng higit pa.
Sa huli, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa ating mga pagkakamali at sa pagpapatawad. Dahil sa pagpapatawad, natutunan kong tanggapin ang sarili ko at magbigay ng bagong pagkakataon para sa lahat ng mahal ko sa buhay.